Panginoon dahil muli nandito tayo ngayon para makapag-aral ng mabuting balita. Amen. Sabi ng Bible, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi lang katawan natin ang ating pinapakain, kundi yung ating espiritu. Kasi yung pagkain ng ating katawan, temporary lang. Pero yung pagkain ng espiritu ay pangwalang hanggan. Amen. Hello. Amen. So maganda po yung topic natin ngayon kasi kanina sa pag-worship natin, sa pag-testimony, ito ay nababanggit. No? Ano ba yung pamaganda natin pag-alam ngayon? Surrender your plans to God. Amen. Lahat tayo dito may plano, di ba? Plano natin na tayo ay magkaroon ng maganda sariling bahay, di ba? Magkaroon ng magandang sasakyan, di ba? So marami tayong mga plano. Ang tanong, sa ating pang mga plano, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Kung di kasama ang Panginoon dyan, paniwala yung plano. Sabi nga sa Proverbs 19 verse 21, anong sabi dyan? Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. So dalawa yan, ano? Meron plano ang tao at may purpose ang Panginoon. Hello? Dalawa. May plano at may purpose. What is purpose? Ang purpose ay original intention of our God's creator. Ito ay nagagaling sa ating Panginoon. Amen. What is our purpose? Ibigin mo ang Diyos ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Loving God, loving people. Yan ang purpose natin kung tayo nabubuhay. Amen? No? Ano naman yung plano ng tao? Ito yung mga pangarap ng tao na gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Kaso itong plano nito hindi maganda eh. Sa Santiago chapter 4, verse 13 to 14. Pakibasa. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kami pipili doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Yan ang plano ng tao. Ang tanong, sa plano na ba yan? May kasama ba ang Diyos? Di ba? Sarili niya lang plano yun, di ba? Sa susunod na person, sabi niya, magpapaplano ka, lalo na yung mga ganyan, sabihin mo kung ito'y loloobin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kung kalooban ng Panginoon, kasi hindi natin hawak yung ating buhay. Hello? Paano ba natin isusurrender yung ating plano sa ating Panginoon? Para ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Number 1, dapat alin natin kung ano yung purpose kung bakit tayo nabubuhay. Sa Isaiah 64 verse 8. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are our Father. And all we are the work of your hand. Amen. Sino raw ang humuhubog sa atin? Father. Sino yung Father dyan? Ang ating Panginoon. At tayo ay clay. Di ba pagka ang isang manggagawa ng paso, bago siya gumawa ng paso, inuhubog niya yung clay, di ba? Para maging ano? Ano ba yung ginagawa sa clay? Palayak.
Minumol para maging ano? Maging paso. Palayok. Ano pa? Palayok. Palayok o jars. Di ba? Ang tanong, yung paso ba pwedeng gawing martilyo? Bakit? Hindi yun ang purpose. Kasi pag ginamit mo sa pako, yan naman niya. Babasag. Basa. Gawin mong espada, pwede ba yun? Hindi rin. Kasi pag pinantabat mo sa kahoy, masisira din. Ibig sabihin, hindi siya naka-purpose para doon. Hindi siya naka-design. Hello? Ang ibon, bakit siya nilikha ng Diyos? Para lumipad. Para lumipad. Ang mga ibon na lumilipad. Di ba? Ano, hindi lumalangon. So, ang ibon, hindi siya nagkaroon ng purpose para lumangoy. Di ba? Siya ay binigyan ng Diyos ng purpose para lumipad. Ang mga isda na lumipad. Na lumalangoy. Di ba? Ay mahal ng Diyos. So, ang purpose ng isda, siya ay lumangoy. Meron ba kayo nakitang isda na nag-aral sa school na kung paano lumangoy? Wala, di ba? Kasi built-in niya sa kanya yun. Amen. Siya ay dinala ng Diyos para lumangoy. Ikaw, ano yung plano sa iyo ng Diyos? Ano yung purpose sa iyo ng Diyos? Bakit ka nabubuhay? Para maghari. Amen. To rule and reign in this life. Amen. So nakita natin dito mahalaga na malaman natin yung ating purpose. Hindi na tayo dedikado ng Diyos para magtrabaho, magkapamilya, magkaasawa, magkaanak. Nilikha rin tayo ni Lord para maglingkod sa Kanya. Loving God, loving people. Pangalawa, anong gagawin natin? Pursue the Lord's purpose. Amen. So, ano ibig sabihin? Ano sa Tagalog yung pursue? Nagpapatuloy. Amen. Kahit tayo ay may mga pagsubok, may problema, kailangan nagpapatuloy. Alam niyo ba yung istorya ni Joseph the Dreamer? Yes. Di ba? Bago niya nakamtan yung pangako ng Panginoon sa kanya, dumana siya ng iba't ibang klaseng pagsubok. Nung pinanganak si Joseph, laking tuwa ng kanyang magulang. Siya ay naging paborito. Ilan sila magkakapatid? Labing-dalawa. At siya ay naging paborito ng kanyang ama. Binilahan siya ng magandang kasuotan. Di ba? Dahil nagkaroon ng favoritism, si Jacob ba yun? Yung tatay nila? Di ba? Si Jacob? O yun. Nagkaroon ngayon ng inggit, galit ang kanyang mga kapatid. Lalo nung siya ay nanaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang mga kapatid ay luluhod sa kanya. At kung sinabi na yun sa kanyang tatay, anong nangyari? Lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Ang sabi ng tatay niya, anak, puntahan mo ngayon mga kapatid mo, dala mo ng pagkain. Ayun. Ano nangyari? Kay Joseph, nakabalik pa ba siya? Hindi na. Siya ay tangkang papatayin. At hindi lang yun, siya ay binenta. Ano pa nangyari kay Joseph? Siya ay napagbintangan, nanamantala. At siya ay napunta sa pulungan. Di ba? Makita natin ang nangyari kay Joseph. Dumana siya ng iba't ibang klase pagsubok. Pero dahil si Joseph ay sinasamahan ng Panginoon, anong sabi niya sa Genesis 50 verse 20? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Ayun na pala yung purpose ng Panginoon kung bakit dumating si Joseph sa ganoon. Hello! Di ba naunawaan niya
na itong pagsubok na dumating sa kanya ay ito po'y hagdanan ng tagumpay para mailigtas niya ang bayan Israel. Di ba nagkaroon ng tagutom nun? Di ba? 7 years na kasaganaan at 7 years na tagutom. At nung naipaliwanag na ni Joseph yung panaginip ng hari, mula sa kulungan, napunta siya sa saan? Sa palasyo. Na-assign siya sa DSWD. Department of Social. Di ba? At naging, ano siya? DOH. Department of Agrarian Reform. Di ba? Siya yung namamahala kung paano mag-improve ang mga pagkain. Hello? At tumulong sa mga nangangailangan. Lalo na yung kanyang mga kasamahan niya, yung mga kalahi niya sa Israel. Amen? So may purpose kung bakit tayo may pagsubok. Sabi nga nila, di ba may mga magulang na sabi na ganito, pagka po ay umasenso, hindi ko pararanas sa aking mga anak yung naranasan ko. Pwede ba yun? Di ba? Hindi, yung mga naranasan ko sa buhay, yung mga bigat, hindi ko pararanas sa aking mga anak. Sa ayaw mo sa hindi, lahat ng anak natin dadaan sa pagsubok. Kasi hindi sila matututo kung hindi natin sila i-allow na dumating sa pagsubok. Amen. Amen. Kaya nga tayo may test eh. Di ba? Meron tayong board exam para malaman kung yung estudyante ay may natutunan. Hello? Dumarating tayo sa testing. At ang testing, ito yung nagtutulak sa atin para tayo ay maging matagumpay. Hello? Naalala ko nung ako ay bago-bago pa lang dito sa Pampanga, mga 1999. Kwento lang ito eh. Diyan sa may Dolores Extension, Riles, wala na kayo yun eh. Meron akong pinang-Bible study doon sa pamilya. So pagpunta-punta namin doon, Bible study kami, biglang sabi ng nanay, Brad, o pwede ba, huwag ka muna pumunta rito. So, inisip-sip ko, bakit ka ano kayong problema? May nasabi ba ako hindi maganda? May nasabi ba akong kaka-open? So, pagkalipas na nilang araw, nalaman ko, yung anak niyang dalaga, ang purpose namin doon, magdala ng salita ng Diyos. Eh, ang purpose niya, palakala namin, nililigawan namin siya. Iba yung dating sa kanya. Ay, nagkakakabot sa apartment namin. Lagi siyang dumadaan doon. Nagpapapansin. So, mali yung purpose. Di ba? So, sa labang Panginoon, tuloy-tuloy pa rin. Hindi kami naapektuhan sa ganon pangyayari. Hello? So, nakita natin dito ang purpose. Halimbawa, si Samson. Alam niyo ba yung istorya ni Samson? Ano yung purpose ni Samson? Bakit siya pinalakas ng Panginoon? Para maging siya, deliverer. Di ba? Siya ay tinawag na Nazarite. Hindi siya Nazaron. Nazarite. Nung may panganak si Samson, kakaiba siya. So, dahil mahaba yung kanyang buhok, dahil siya ay Nazarite, bawal sa kanya yung umawak ng patay. Bawal sa kanyang uminom na alak. Di ba? At ang huli, bawal sa kanya magpakupit. Kasi pag napakupit siya, ano nangyayari? Manghihina siya. Eh, ang problema, na iba yung purpose ni Samson. Ang plano niya, dahil sa kanyang lakas, gusto niya yung mga kanyang magustuhang babae, kanya mapaibig. At anong nangyari? Napaibig siya kay Delilah. At anong nangyari sa kanya? Nalaman yung kanyang lakas, na kapag naputol yung kanyang buhok, siya ay
Manghihina. Ang tanong, natukso ba si Samson? Di ba? At anong nangyari sa kanya? Pinutol yung buhok niya. At kung pinutol yung buhok niya, anong nangyari? Yung humina siya. Ano bang dahilan? Dahil ba sa buhok, kaya siya nang hina? Hindi. Yung presensya ng Panginoon ay umalis sa kanya. Di ba? So yun, nagkaroon siya ng panghihina sa kanyang pangatawan. Kaya ano nangyari? Nasakop sila ng Philistine. Siya yung dapat gagamitin ng Panginoon para ma-deliver sa mga kaaway. Kaso lang nung siya ay nag-iba ng purpose, yung kanyang lakas ay ginamit niya sa hindi maganda, ano nangyari? Nawala yung purpose sa kanya. Nanghina siya. Alam niyo yung pagtalikod sa ating Panginoon. Saan ba nag-uumpisa yan? Ang pagtalikod sa ating Panginoon, nag-uumpisa yan kapag nawala na yung first love mo sa Panginoon. Nawala na yung dati mong ginagawa na ikaw ay mahilig sa Panginoon, unti-unting nawawala. Na ibig sabihin, nanghihina ka na nun. Nagpa-backslide na. Kaya kailangan, panitiliin natin na mainit tayo sa ating Panginoon. Amen! Amen! Magbasa ng Biblia, manalangin, ano pa? Dumalo sa gawain ng ating Panginoon para tayo ay lumakas. Sabi nga sa awit 23 verse 6. Ano sabi dyan? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. Amen. So nakita natin dito, kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, mararanasan natin ang kapapala ng Diyos. Amen. Hello? Ayan, ano? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hahabulin ka ng pagpapala. Amen. Pwede bang pumunta rito si Pastor Joel? Sasample tayo. Para meron tayong pagkano. Halimbawa, ito yung blessing. Ayan. Ako yung nagpipray ng blessing. Di ba? Kapag ang blessing, dito ka. Kapag ang blessing, halimbawa, sumusunod ako sa Panginoon. Ang blessing ay lumalapit, sumusunod. Amen. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Balik na rin naman natin kung yung blessing ay hinahabol natin, ano mangyayari? Di ba? Pahirapan tayo. Struggle tayo. Amen. Kaya sabi dito, unahin natin ang ating Panginoon para yung blessing lalapit sa atin. Amen. Salamat. Salamat blessing. Ang Israel, alam bang bansang Israel, bakit inabot sila ng 40 years sa wilderness? Ano bang dahilan? Di ba nung sila ay pinalaya ng Diyos sa bansang Egypt at sila dadalhin dun sa Promised Land? Ilang araw yung ano nila doon? Yung biyahe nila? Sabi ng mga tagapagturo, ito 11 days lang. Tuloy-tuloy lang, 11 days. Siguro mula dito hanggang Baguio, lalakarin lang. Abutin ba lang 11 days yun? Lalakarin lang, no? Kaso lang, dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagrereklamo, ano pa? Dahil sa kanilang takot, na yung mga tao dun sa promise na malalaki, mga tipaklong lang kami. Sabi nila, tipaklong, yung grasshopper, no?
Kaya ano nangyari? Hindi sila nakarating sa plano ng Diyos. Inabot sila ng 40 years sa pag-ikot-ikot. No? Minsan yung mga Kristiyano pa yan inaabot ng ilang taon bago dumating yung blessing kasi marami pang, di ba? Marami mga takot, may pagsuway. Kaya nadidelay yung blessing. Hello? Hello, kailangan sundin natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hahabulin tayo ng pagpapala. Hello? Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Anong number na tayo? Number 10 na ba tayo? Number 3, stay God's purpose. Manatili tayo sa purpose ng ating Panginoon. And number 4, ano number tayo? Number 4, priority in God's purpose. O prioritize in God's purpose. When I wake up in the morning, your name will glorify. My heart is full of singing unto you. Diba? Sa Tagalog na, awitin natin. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging para sa iyo. Sa English, when I wake up in the morning, your name will glorify. My heart is full of singing unto you. Bago yung bishop. So yun ang ginagawa natin, pinapriority natin ang ating Panginoon. Put God first. Amen. Example, sa buhay ni Jonah. Lalo niyo ba si Jonah? Binigyan siya ng Panginoon ng mandato na ipangaral ang salita ng Diyos sa Ninive. Bakit? Ano bang meron sa Ninive? Di ba yung mga tao doon? Mga masasama. Kumbaga sa panahon natin ngayon, parang mga abusaya, mga ISIS, namumugot ng ulo. Kapag meron silang mga kaaway na nakaptip nila, gagawin nila, torture nila. Papalatan ng buhay, aalisan ng tenga, aalisan ng ganun sila kabarbari. Kaya sa Ninive, etong si Jonah, ayaw niya yung mga tao doon maligtas. Kasi meron siyang, pinalakit doon sa mga tao doon. Dahil ang Panginoon natin ay full of mercy, binibigyan niya ng pagkakataon ng tao para tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. Ganun kabuti ang Diyos di ba? Bago niya sunugin ang Sodoma at Gomora, anong ginawa niya? Binigyan niya ng yung mga tao doon. Pinadala yung di ba? Yung angel of God para iligtas sila Lot. Amen. Imbis na sumunod si Jonah, anong ginawa niya? Going to Ninive, pumunta sa Tarsis. Kumbaga sa panahon mo yan, pinapapunta siya sa Middle East, pumunta siya ng Amerika. Di ba? Opposite. No? At dahil doon, yung sinakyan niyang barko, ano nangyari? Na Yolanda. Nabagyo. Di ba? Halos masira yung barko na kailang sinasakyan. Anong ginawa? Yung mga kargamento doon, tinapon. Di ba? Dahil kahit itinapon nila yung mga kargamento doon, ano nangyari? Tuloy pa rin. Lalo pa rin lumakas yung? Ayan. Kaya sabi ng kapitan, ay yung mga yung mga Mormons, yung mga iglesia ni Cristo. Ano pa? 70 Adventists, magpapag-pray na kayo. Ay mga Katoliko, mag-pray kayo. O, di ba? Lahat ng mga tao dun, ano mang relihiyon, pag-pray kayo kasi mamamatay na tayo.
Di ba? At nung nakita niya ng kapitan na si Jonah, ay ang ginagawa ni Jonah? Natutulog. Di ba? Hoy, gising! Di mo ba alam, mamamatay na tayo? Di ba? Mag-pray ka sa Panginoon mo. At na-realize ni Jonah yung kanya pagsuway, kasalanan. Sabi niya sa kapitan, ako ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong pagsubok. Kasi sumuway ako sa Panginoon. Hello? Dinamay pa yung mga nasa. Di ba? Dinamay yung dinamay pa yung katolik mo. Tsaka dahil sa kanilang pagsuway. Ganun din sa pamilya natin, di ba? Pag kami sumusuway, halos tayo na-apektuhan tayo, di ba? Kasi nga, ang sakit ng kalingkingan ay naman ang buong tao. Hello? Kaya talaga sa body of Christ, di ba? Ramdam yung sakit kapag ang isang kapatid ay nahuhulog sa kasalanan. Hello? Di ba? So, kagandahan nun, umamin si Jonah na siya yung dahilan. At ang sabi ng kapitan, anong gagawin namin para maligtas kami? Siya ay tinapon sa dagat. Diba? Tama-tama yung balyena na nakaano. Tama sila, di ba? At siya ay nakarating doon sa kanyang matutunguhan. Ilang araw si Jonah sa tiyan ng ng isa? 3 araw, 3 days. Di ba? 3 days siya nag-encounter doon. Nag-encounter na nag-retreat. Nag-pray siya, nagsisi siya. Na-realize niya yung kasalanan niya. 3 days. At naranasan niya ang Panginoon. Amen. At paglabas niya rin sa isda, na-revive na siya. Di ba? Wala na yung galit niya. Di ba? Na-revive siya. Di ba? Ganun din yung nangyari kay di ba? Kay Apostol Paul. 3 araw din natin siya nabulag. No? Kay Apostol, si Saul. Di ba? May kay yung 3 days may significance siya. No. Dapat nga 3 days, At noon si Jonah ay tumalima sa utos ng Panginoon. Ano nangyari? Nangaral siya ng salita ng Diyos sa Ninive at ang Ninive ay naligtas. Ano? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi ayaw ni Lord na ang tao ay mapahamak. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa santidad. Ibinigay niya kanya muktunan. Upang ang sino magsisi, manalig, sumampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? So, ibig sabihin, may assignment tayo. Sabihin mo sa katabi, may assignment ka. May assignment ka. Anong tanong? May ginagawa mo ba yung assignment mo? Sabi nga ni Bishop, ang una mong assignment ay ikaw ay ambasador. 2 Corinthians 5:20. Now that we are ambassadors for Christ, as though God were pleading to us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Amen? Di ba tinuro ni Bishop yun? Ikaw ay ambasador. Di ba? Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, pagbabasa yan ng Espiritu Santo. At ikaw ay magiging saksi. Saan? Sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Pangalawa, ikaw ay binigyan ng ministry of reconciliation. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Amen. Dati tayo ay kaaway ng Diyos. Pero nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, Amen. nagkaroon tayo ng reconciliation. Amen.
At tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos para ma-reconcile ang ibang tao sa ating Panginoon. Mabalik ang relasyon ng tao sa ating Panginoon. Sabi mo sa katay mo, gagamitin ka ng Panginoon. Amen! Di ba, bago nagsimula yung 2 Corinthians 5:18, yung sabi doon, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago. Tapos, sunod yung verse 18. Pwede ka nang gagamitin ng Panginoon. Amen? Kasi bago nila lang ka rin. Amen? Amen. Kaya yun po, no? Kailangan magpagamit tayo sa Panginoon. Matthew 28, verse 18 to 19. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. What is the greatest miracle? Ano daw ang pinakadakilang mirakulo sa balat ng lupa? Sabi ni Benny Hinn, the greatest miracle ay ang tao ay makakilala sa Diyos. Amen. Amen. Di ba? Greatest miracle yun. Kasi isang kaluluwa lang ang tumanggap sa Panginoon, libo-libo ang hila nagkakapit. Matthew chapter 10, verse 7. And as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 10, verse 8. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out demons. Freely you have received, freely give. Libre, di ba? Ang kagalingan, ang paggawa ng himala, walang bayad. Amen. Pupunta ka sa doktor, pupunta ka dun sa manggagamot. Di ba may mga bayad yun? Hello? Pero tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan para magpagaling ng may sakit. Yan ang sinasabi sa atin ni Bishop, di ba? Magpagaling tayo. Magpalayas ng demon. Gumawa ng himala. Kasi si Jesus Christ, bago siya mag-share ng salita ng Diyos, gumagawa mo na siya ng himala. Yun ang pang-attract niya sa mga tao. Amen? Paliwanagin mo ang iyong ilaw para makita ito ng mga tao. We are the light of the world. Diba, ang ilaw, iilaw lang siya kapag nakakonekta sa power. Kapag hindi ka nakakonekta sa power, hindi ka magliliwanag. Amen. Paliwanagin natin yung ating ilaw. Meron akong papakitang picture dyan. Ayan, di ba? So, Alternative Learning School. Yan yung bunga ng crusade natin. Nung nagkaroon ng crusade yung CMC. Ayun, di ba? So, isa yan sa mga pinuntahan nila, yung Alternative Learning School. Mga 2 years na ako nagtuturo dyan eh. Sa mga out of school yun. Yung mga hindi na kapag-aral ng dun sa formal school, yun. Meron silang programa ngayon. Ano pa? Meron pa dyan. Ayan. Yung mga kabataan na yan. Ayan. Values. Ayan, sino yan? Si Bishop. Nagsishare din siya ng sa mga... Ayan, imbita ko si Bishop dyan eh. Ayan. Sunod. Ayan naman. Bago lang to. Itong lang, February. San Nicolas Integrated School. Mas, ayan yung mga grade 6 student. Kami ay nagtuturo dyan. Si Joy, nagtuturo na rin. Ayan, si Joy. Kasama ko si Sister Joy. Ayan. Sabi nga ng Biblia, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa paglaki ay hindi niya makakalimutan. Amen. Pray natin kasi yung mga estudyante po ng ALPS, ay inimbita ko sila dito sa darating na encounter God, kay Kingdom Retreat, no? Sa Tuesday.
Alam niyo ba kung ilan yung nag-sign? 15. Pag-pray natin na huwag silang mag-back out. No? Kasi alam mo naman ng demonyo, di ba? Pagka ganyang gawain, magagawa siya. Pero hindi siya magtatagumpay. Amen! Kaya sa Tuesday, para tayong Sunday service. Marami tayo dito. Di ba? Amen! So yun, gampanan natin yung tungkulin na binagay sa atin ng ating Panginoon. Sabi sa Luke chapter, hindi kasi meron tayong tinatawag na purpose killer eh. Ano ba yung pumapatay? Kung bakit hindi natin mapangyari yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Purpose killer, ano ba yun? World riches. Yan. Sabi nga sa Luke chapter 12 verse 13 to 15. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatiin namin ang aming mana. Tuloy. Sumagot siya, sino ang naglagay sa atin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sabi nga nila, money is the root of all. The love of money. Hindi masama ang pera. Bigyan niyo ako ng pera, tatanggapin ko. Di ba? Hindi masama eh. Ang masama, ang pagmamahal sa salapi. Wrong priority. Sa Luke chapter 16 verse 15. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang kalinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukidin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, pagigiba ko ang aking mga kamalig at papapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit lukha naman sa panangin ng Diyos. Hello. Kailangan pa ba paliwanag? Di ba? Sabi nga nila, life is like a credit card. Enjoy now, pay later. Life is like a credit card. Yan sinasabi niya, no? Enjoy now, magpapakasaya muna ako. Pagkatapos doon ay mamamatay. Wala nang purpose. No? Wala nang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Lastly, ang pumapatay sa purpose ng Panginoon, yung sarili natin, pangunawa, my own understanding. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Amen. Huwag tayong manahan sa sarili natin karunungan. Trust in the Lord. Tandaan niyo nung si Peter ay nangisda, magdamag siya ng isda. Ang tanong, may nakuha pa siya? Wala. Umaga yun, tapos na silang mangisda, ng mga alas 9. Di ba? Tinanong ng Panginoon, may huli ba kayo? Wala po. At ang sabi ng Panginoon, sige, humayong kayo. Sabi ni Peter, Panginoon, magdamag po kami. Ng isda, wala kaming huli. Pero pa siyang ali pa eh, no? Pero dahil sa sinabi mo, manghuhuli kami. Anong nangyari nung sila ay nanghuli? Tinawag ng Lord yung mga isda, lumapit kayo sa lambat ni Peter. Anong nangyari? Napuno yung kanya lambat. Di ba?
Nung na-realize ni Peter, yung sinabi ni Jesus, nagsisi siya. Dahil kasi nag-alinlangan siya eh. Di ba? Sabi niya, wala kaming huli, magdamag. Pero dahil na sinabi mo, susundin namin. Amen? Andun yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Ano ba yung hadlang sa ating purpose sa ating Panginoon? Ayun, masamang espiritu. Matthew chapter 13, verse 19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. Sino yung sinasabi niya yung magnanakaw? Satanas, di ba? Naghasik ng salita ng Diyos yung magsasaka. Mayroong buto na natanim sa matigas na lupa. Ano nangyari? Tinukalang ng ibon. Inakaw yung salita ng Diyos. No? Kaya kailangan sa pagkikinig natin ng salita ng Diyos, maging bukas ang ating isip. Amen? At pag naging bukas ang ating isip sa pakinig ng salita ng Diyos, anong mangyayari? Ang salita ng Diyos na natanim sa ating puso ay magkakaroon ng bunga. May taga-30, may taga-50, may taga-100. Amen? Kaya kailangan ang salita ng Diyos na natanim sa ating puso magbunga. Hindi pwedeng hindi magbunga yan eh. Amen? So, ano ba yung gagawin natin? How to surrender our plans to God? Unang-una, alamin natin kung ano yung purpose natin. Pangalawa, pursue the Lord's purpose. Number 3, stay in God's purpose. And number 4, priority in God's purpose. Amen? Amen. Pagharap natin sa ating Panginoon, anong sasabihin ng Panginoon sa atin? Welcome, my faithful servant. Enter to my kingdom. Kasi nagampanan natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Hindi masama mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Amen? Kailangan mag-impok din tayo ng kayamanan sa langit. Kasi sa langit, ang kayamanan ay hindi nasisira, hindi na nananakaw. Amen? Kaya ang challenge sa atin ng Panginoon, ano ba yung purpose na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Gampanan po natin. Lalo na yung pag-share ng mabuting balita. Ito yung pinaka-greatest miracle na may regalo natin sa Panginoon. To win souls and make disciples. Amen.